mga kanina, pasuporta po ng channel ni Mrs. Taas Page. Subscribe po, pa-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kanina. God bless. Salamat, Kalina Pra. Thank you po sa pag-subscribe sa kanyang channel. Panginoong Hari, Panginoong Hari. Sumasampalataya kami, Panginoon, sa iyo sa Lord, once again, O God, we bow down in the holy presence of God. Yes, O Alam God. po, ngayon, Papa, kumbaga, sa inyong buhangin, Papa, Panginoon, inaanihan po namin ngayon sa Espiritu sa lugar na ito na siya po, Panginoon. Yes, Hindi siya po Lord. magturo, Panginoon. Alam ko po na kami po ay ibinako mo sa lugar nito. Lord, hindi po ito nagkakaulaman. Alam po ay kalooban na kami po ay makapagbahagi ng salita mo. Na alam po namin ang salita mo, Diyos, ay buhay at kalakasan. Ito'y pagkain ng aming kaluluwa at Espiritu. Ito'y kagalingan sa aming Panginoon. Lord, narito po kami. Alam ko po, Panginoon, ang ginawa mo sa Kalbaryo, kumpleto na kami. Siya nga po. Lord, narito po kami upang muli magbahagi ng iyong salita ay ako po ito'y manilakas namin, Panginoon. Sa bawat makikinig, ito'y maging pagpapala. Ikaw nawa o Diyos ang magpahayag at hayaan mo ikay paitaas. Siya nga po. Tungkol mo kami, Panginoon, na yung pag-ibig at kapangyarihan ng iyong salita. Habang kami po ay nakikinig, Panginoon, ikaw po ang mag-ministeryo sa aming kalalitaan. Purihin ka, O Diyos. Siya nga po. Salamat naman sa aming dalangin, may papulit pa rin sa pangalan ng Jesus. Hello po guys, good evening po sa lahat. Nandito po ang family ni Jaja sa bahay. Nagbisita po ang buong family at karoon po kami ngayon ng Bible study and prayer para kay Mrs. Taas Page po. Dito po kami sa may bahay namin, Brother Taas, Sala. Salamat po sa kanilang pagbisita po. At ngayon po makinig po tayo ng Word of God. Mag-share po ang mama ni Jaja, Sister Grace. Prayer niyo po. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat ng mga nanonood. Live man ito o recorded, ito po alam. Praise God. Ako po kanina ay minamaga. Parang nanalalahin na po pag-usap sa Panginoon. Hindi ko sa Lord, sabi ko, Panginoon, gusto ko po maranasan ang inyong ibig sa lugar ng presence ng love ng Lord. Then, pinakita niya sa akin na po in the spirit, ibig sabihin na nananalangin in the spirit, in tongue, ano po ang in tongue. So, nandun po yung pinaano niya sa akin, yung pagpili niya sa krus ng Kalbaryo. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay kumpleto na kumbaga hindi lang pala kaligtasan, kundi naroon na rin yung kagalingan at yung kalayaan, kumpleto spectacular po. Yung binipisyo ng krus ng Kalbaryo ay kumpleto, complete package po na ibinibigay ng Panginoong Hesus para sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Kasi ang mindsetting ko po dati, ang alam ko lang, yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay salvation lang. Ano po, kapag tinanggap natin si Jesus, nanalig tayo sa Kanya. Ayon doon sa John chapter 1 verse 12, sabi doon, ang sino mong tumanggap at nanalig sa Kanya, sa anak ng Diyos, ay sa Panginoon Jesus, ano po, binigyan niya karapatang tawagin anak ng Diyos. So, iniisip ko po ay kaligtasan lang ng kaluluwa na once tayo po ay namatay dito sa lupa, meron tayong pagkikipag-ugnayan sa Panginoon as siya yung ating Lord, Master and Savior, tayo ligtas na. So, hanggang salvation namin. And then, iniisip ko yung healing, eh para bagang parang kailangan pang hingin, para bagang kailangan pang i-work out. Inano sa akin ng Panginoon na kung paano yung kaligtasan na libre binibigay sa inyo, ganun din po kasama, kapareho po yung healing, yung deliverance, the same po ng salvation na ino-offer sa atin ng Lord
libre, ano po, walang bayad, na ito po pala ay matatanggap natin, marireceive natin by faith din. Kung ano po yung salvation, tinatanggap natin, ano po yung salvation, by faith, ano pag, di ba, yung natin, tinanggap na natin, yung kaligtasan by faith, ay nasa atin na yung kaligtasan. Kung ano yun, ganon din po pala sabihin, kailangan din na i-receive natin. Lord, I receive healing by faith. Maging yung deliverance, ganon din po pala dapat. So, dinala po ako ng Lord dito po sa aklat po ng Marcos chapter 9. Dito po basahin po. Verse 14, sabi po dito. 9:14 hanggang sa mga susunod na data. Sabi po dito, nang magbalik sila, narap na nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao, gayon din ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. So ito po kasing tagpong ito, ang Panginoong Hesus po galing doon sa Mount of Transfiguration, kung saan kasama niya doon si Juan, si Pedro, si Santiago. Nung time na yun ay nakita nila Pedro, si Jesus, pati na si Elias, si Moises, ano po. Kaya nung time na yun, galing sila doon. Pagbalik nila, ano po, ito yung nadatna nila, yung ibang disciple, sabi dito, napapaligiran daw po ng maraming tao. So, wala dun sa napapaligiran na yun, sila si Jesus at si tatlo, si Pedro, si Juan, Santiago. Sila yung dati magkakasama, naabutan nila yung mga disciple, yung siyam, ano po, naabutan nila sa dito. Nang magbalik sila, ang tinutukoy nito sila ay si Jesus, yung si Juan, si Pedro, at si Santiago, ano po, yung apat. Pag narap na nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao. Gayon din ang mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita si Jesus ng mga tao, ayan, kasi kadarating nila, ano po, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong at binati. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan? Ang tao. Si Daniel. Hello, Daniel. Good evening. Ayan. Sabi po natin, verse 17, sabi dito. Sumagot ang isang mula sa karamihan. Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. So, poses, ano po, pagkatulad ng encounter po ng isang kapatiran, ano po, na-poses, ano po, nawawala, talagang, higit pa daw, ganun. So, sa biyaya po ni Lord, naipanalangin na po. Ayan. Si Lord na ang nagpalaya. Ayan. Sabi nito, tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Parang ipiliptik, ano po. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Ayan. So, ang nagkukwento po nito yung tatay ng anak, ano po, yung anak ang may sapi. Yung tatay, tumakbo, malapit kay Jesus, at ang sabi niya, hiniling daw niya sa mga alagad na palayasin niya masamang espiritu. Ayan. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Namunsumi si Jesus. Namunsumi siya. So, ang Panginoon po pala kapag tayo ay kulang o sabi na natin walang pananampalataya sa Panginoon, sa Kanya, nangukunsumi din siya. Kung baga, nagtiting, pinagtitis, ano po, sabihin. Dalhin niyo rito ang bata. So, it means, hindi po napagaling, hindi napalayas yung masamang espiritu ng mga alagad. Kaya po, kumbaga nag-ano siya, yung tatay, nung bata, inaalihan ang masamang espiritu, ay tumakbo kay Jesus. Para sabihin na, yun nga, kailangan siya ng tulong, kailangan gumaling, mapalaya yung kanyang anak. Ang sagot ni Jesus, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan po kayo pagtitiisan? So, kumbaga,
dito po makikita natin, si Jesus, nandun yung compassion niya, na gusto niyang magpagaling, gusto niyang magpalaya, ano po. At ginagawa niya naman po, nung panahon na po, ginawa niya. Pero, ang nakita ko dito, yung kawalan o kakulangan ng pananampalataya ng mga tao ng panahon ano po. Kaya nagiging nagkaroon po si Jesus na parang yung bang ano siya, kumbaga sa tao lang sumi, ano po, parang nangunsin siya. Kaya sabi niya, dalhin niyo rin po ang bata. So, nilalangat nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata ay natumpa sa lupa at bumulong-bulong na bumubula ang bibig. Tingin pa lang po ni Jesus, ano po, nadideliverance na yung tao, ano, ng panahon, ano po, nagkakaroon ng kalayaan. Ganun kapablo po si Jesus. Ano po. Sabi niya dito, kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa Ama. Simula pa po, noong maliit siya, so inborn po. So, lumaki na yung bata, ano po, ilang taon na gano'n, pinahihirapan. So, talaga pong ang kaaway, ano po, ang masamang espiritu po, minsan ito'y naninirahan sa isang tao. Maaaring ito po'y magtagal ng taon. Ano po, hanggat wala pong nagpapalaya, hanggat wala pong merong habag na magpalaya o gumawa ng iba sa taong yun ay hindi ko makakalaya. Ano po. Sabi nito, simula pa po nung maliit siya, tugod niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. So yun po ang ano eh. Kasi ang kaaway ay naparito, sabi nga, kill, steal, ano po, and destroy. Ano po, steal, kill, destroy. So, si Satanas ay naparito upang magnakaw, magwasak, magsuntay. So, kapag ka-poses, ano po, pagka ang isang tao ay pinoses niya, talaga ang gusto niya po is dalhin sa kamatayan, dalhin sa kapamakan ng isang tao. Yun ang gusto ng tao. Subalit si Jesus, naparito po upang magbigay ng buhay. Buhay na saganang lubos, masaganang lubos at kasiyasiya, sabi nga, mga abundant life. So, hindi po natutuwa ang Panginoon at lalong hindi niya po gusto na ang tao ay nakikita nahihirap, nahihirapan, nasasaktan, nagkakasakit, lalo na po yung may poses, ano po na po, na-demonize, ano po. Ayan, ayaw niya po na gano'n ng tao. Ano po. Gusto niya, makalaya tayo sa gano'ng mga sitwasyon. So, sabi dito, sa verse 22, ayan, gusto po siya patayin ng masamang espiritu. Madalas inikakagis po siya dito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Grabe ano po. So, grabe yung lagay nitong batang ito. Talagang kumbaga ano po eh, kaawa-awa. Diwili, itapon sa apoy. Ayaw naman nun kung sakaling siya ay nasa matinong kaisipan, hindi po gugustuhin ng batang yun na siya ay mapunta sa apoy, sa tubig, malulunod. So, subalit kung may magagawa kayo, ito po yung banggit nitong nitong tatay, nitong inaalina ng masamang espiritu. Subalit kung may magagawa kayo, pansinin po natin yung nilanggit, yung binasa natin, yung talata. Subalit kung may magagawa kayo, yung deklarasyon po ng tatay is kawalan o kakulangan ng pananampalataya. Kasi sabi niya kung. Kumbaga parang sinabi po parang sinabi, o baka sakali, o parang kumbaga nag-ano siya, hoping, hindi siya sure, no? Wala siyang yung, hindi talaga siya naniniwala sa isang salita, hindi talaga siya nananampalataya, wala siyang belief kay Jesus. Para bagang siguro narinig niya lang, na si Jesus ay nagpapagaling, na nabalitaan niya, at nandun sa sitwasyon siya, na yung anak niya ay nangangailangan ng tulong, na kumbaga iniisip niya baka sakaling may magawa, baka sakaling mayroong itulong itong tao ito na mabalitaan mo nagpapagaling. Kaya ang sabi niya kay Jesus, kung may magagawa kayo, so nandun po yung kanyang hindi siya kumbinsido, hindi siya bilib kay Jesus. Ibig sabihin, hindi niya kinikilala si Jesus, na si Jesus ay makapangyarihan at mayroong magagawa. Kasi sa terminolohiya niya po, sabi niya dito, kung may magagawa kayo, parang hindi siya bilib,
kumbaga parang sinabi mo, sige, try mo, baka sakali, parang gano'n, ano po, sige, subukan mo. Wala yung kumpiyansa sa Panginoon. Sabi dito, subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan nyo. Sarap naman yung paghingi niya ng tulong. Lalo po yung paghingi niya ng awa. Ano po. Pero, yung sinabi niya, kung may magagawa kayo. Ito po ang sagot ng Panginoon. Sa verse 23, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, kung may magagawa ako. Para bang sinabi ni Jesus doon sa kung sa tao kong pilosopo, sasabihin, bakit hindi ko ba sa akin bilib? Wala ba akong kakayahan? Parang gano'n, hindi ko ba parang sabi, yung parang ano, hindi kaya sa akin naniniwala, hindi ba, pwede gano'n, hindi ko ba? Sabi dito, kung may magagawa ako, question mark, ano po, tanong ni Jesus. Ito po ang sabi ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Yung pala po. So, ang requirement po ni Jesus para po maganap ang anumang milagro, himala, miracle, ano po, in English, is pananampalataya. So, kaya po pala, kahit yung mga disciple niya, sinubukan, ano po, pag-pray, yung demonize or possess, ano po, hindi nila nagawa. Kasi ang diferensya po, wala naman doon sa nag-pray. Wala doon sa mga disciple na nag-pray. Nandoon sa tatay na hindi talaga buo ang pananampalataya sa Panginoon. Hindi buo. Ibig sabihin, meron siyang doubt. Nagwe-wave yung kanyang faith. Baka sakali. Hindi siya sure. Hindi niya talagang pinaniniwalaan ang buo sa kanyang puso na si Jesus ay makapangyarihan. Na si Jesus ay merong magagawa. Ano po? Wala siyang ganung way. Kaya sabi ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. So, kailangan pala po, meron tayo nung talagang buong pananampalataya na, yes, Lord, naniniwala ko, Lord, meron ka sa aking magagawa. Yun po dapat pala yung ating deklarasyon sa Panginoon. At ito po, sabi sa verse 24, agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Nagdeklara siya. Dito po, yung kanyang unang deklarasyon, may doubt pa. Ito po, yung unang niyang deklarasyon, may doubt kasi sabi niya nung una, subalit kung may magagawa kayo, nandun pa yung makasakali. Nandun pa yung kung, yung word na kung. Yung pagbabakasakali, ano po, doubt. Hindi pa siya sure. Nung sinabi ni Jesus na mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya, dapat pala may faith ako. Na-realize ngayon ng lalaki na dapat pala may faith. Ano po? Kaya sabi niya, naniniwala po ako. Dito po sa pangalawa, nagdeklara na siya ng kanyang pananampalataya. Dineclare niya na, Lord, I believe. Di po ba? Parang ganun din po ang gusto ng Panginoon. Lord, naniniwala ako. Naalala ko po tuloy yung isang kapatiran sa Jesus. Si Sister Joy Soreta. Sa nagkasakit siya. Hindi ko na maalala ko yung sakit na kinupinto niya. Sabi niya, ay bubungod siya ng damo. Sinisigaw niya doon daw yung Isaiah chapter 53. Sabi niya, Lord, by your stripes. Kung pinagaling mo na, by your wounds, I've been set free. Ano po, pinalaya mo na. Hindi po ngayon sabi ng Panginoon na sa iyong mga latay, ako'y magaling na, pinagaling mo na sa iyong sugat, ako'y pinagaling mo na, pinalaya mo na. So, sinisigaw niya daw po, kino-confess niya, everyday confession na, Lord, pinagaling mo na ako, Lord, sinabi mo, Lord, sa iyong salita, na ako'y pinagaling mo na. So, yung word ni Lord is, inaan niya, ina-utter niya. So, parang ganito po, sabi dito, naniwala siya, ano po, naniniwala po ako, kinonfess niya. Sabi niya, and then, nag-ask ng tulong sa Panginoon. Ano po? Sabi niya, tulungan niyo po ako. Kaya, minsan, di po ba, si Jesus po, nire-respeto tayo. Ano po? Kapag wala man tayo humingi, di man siya humili. Wala siyang gagawin. Kasi sabi niya, ask, and you shall receive. Kahit po ba yung sabi niya, sa mga disciple, humingi kayo. Humingi kayo, sabi niya. Hanggang ngayon, wala pa rin kayo humingi. Sabi ni Jesus, doon sa kanyang mga disciple. Humingi kayo upang malubos ang inyong kagalakan, sabi ng Panginoon. Kumbaga,
once na tayo po ay humingi, magbibigay ang Panginoon. Kung hindi man, hindi niya tayo pagkakaluwa. Kaya nga, minsan sabi ko kaya wala daw tinatanggap kasi wala pa yung hihingi. So ito po, humingi siya ng tulong. Kasi tulungan po niyo akong madagdagan pa. Ano yung hinihingi niya? Ang aking pananampalataya. Kasi dito po inamin niya na maliit o kulang ang kanyang pananampalataya. Kasi sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. Madagdagan. Kumbaga mag-level up yung kanyang faith. Pwede pala natin kung hingin nyo na, Lord, i-level up ko po. I-upgrade mo, Lord, yung faith ko na tumaas. Kasi ang faith po, ito po ay merong magagawa. Ano po? Sabi nga, it can move mountains. Ano po? Pwede po itong, kumbaga, makapangyarihan po yung ating faith po. Kasi sabi ni Jesus, sabi po ng Panginoon, mangyari ang ayon sa pananampalataya. Ano po ba? Nabanggit po kanina. So, sabi dito sa verse 25, nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa kasang Espiritu, inuutusan kita, Espiritu, ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. So, kinuman po. So, dito po may nakita ako itong itong bagay. Ano po? Sa lahat, kailangan po yung ating magkaroon tayo ng buong pananampalataya. Ano po? Para po, kumbaga, pumilos ang Panginoon. Alisin natin po yung pagdududa, yung takot. Ano po? Kasi yung fear is kaaway, yung kalaban ng faith. Ano po? Napaparalyze yung pong faith natin kapag pinapairan natin yung fear. At isingit ko lang po rin, naalala ko po, yung pinag-aaralan namin sa CBI. Ano po? So, nag-aaral kasi po ako ng Bible School. So, dun sa labo. So, ang ano po natin, tayo daw po sabi nga, meron tayong authority. Ano po? Binigyan tayo ng Lord ng power and authority. Kung ano ito si Jesus na inutusan niya yung masamang espiritu na umalis dun sa bata, ano po? Binigyan din tayo ng ganong authority sa pangalan niya. Ano po ba sa Mark chapter 16 verse 15, meron din po sa Luke chapter 10 verse 19, sabi doon, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of darkness and nothing will harm you. Sabi ng Panginoon sa Matthew 18:18, anumang talian ninyo dito sa lupa, tatalian sa langit. Anumang talian niyo dito, anumang pakawalan niyo dito sa lupa, papakawalan sa langit. So, meron tayong authority, ibinigay pinagkaloob ng Panginoon. Yun na lang po ay pwede natin panghawakan. Kumbaga, yung pong salitang authority, ano po, ay minsan maliit ang tingin natin sa salitang authority. Ano po? Hindi natin alam yung kahalagaan ng salitang authority. Dito po nakita ko mayroong ginamit dito ni Jesus yung authority. Ano po? Na ibinigay sa atin. So, di po ba sa aklat ng Genesis, so, singit ko lamang po, sa aklat po ng Genesis, nang likhain po ng Panginoon, itong daigdig, ano po, ginamit niya yung kanyang salita. Let there be light, ano po, power, yung words, ano po, yung word ng Lord. And then, nung likhain niya po si Adan at si Eva, ano po, si Adan, nung nilikha niya po, binigyan niya po ng authority ang tao, ano po, na mamahala sa buong daigdig, sabi niya doon sa Genesis chapter 1 verse 27, sabi niya doon, ngayon nalangin natin ang lalaki at babae, sila ang gawin natin ang mamahala sa mga hayop, sa mga ibon, sa mga isda, sa karagatan. Yun po yung sabi niya. So, yung pong bagay niya is ibinibigyan niya yung pag-rule, yung authority na mag-rule sa mundo ay ibinigay niya po sa tao. Ibig sabihin, inihiwalay po ng Diyos yung kanyang sarili doon sa pag-rule, pag-govern sa mundo. Ano po? Yung authority. Ipinasa niya sa tao. Kumbaga, hindi siya makikialam sa kung ano ang gagawin ng tao sa mundo. Inihiwalay niya yung kanyang dahil batas po ng Diyos ang kanyang salita, susundin niya po yun. Batas ng Diyos ang kanyang salita. Pag sinabi niya yun, ay gagawin niya po. So, kumbaga, yung sabi niya po doon na, sila ang mamahala. Hindi niya po sinabi doon na, kami ang mamamahala. Tayo ang mamamahala. Kasama siya, ang Diyos, ano po, at ang tao. Ang sabi niya, let them, ano po, sila ang
Ano. So, yung authority, buong ibinigay po sa tao. So, yung pong authority yun, kumbaga meron tayo po right, ano yun, authority, kapangyarihan na pagbawalan ng anong bagay kung ayaw natin o pahintulutan ng anong bagay na gusto natin dito sa mundo. Kaya po, kumbaga, yung mga bad spirits o demon spirits o whatever,